Kaya this evening, let us prepare our hearts as well as our minds para po natin mga kapatid maintindihan at maunawaan ang salita po ng ating Panginoon. Minsan pa nga, sabi mo nga sa katabi mo, hello, blessed. Do we believe that we were blessed? Mga kapatid, naniniwala ho tayo na tayo ay pinagpala ng ating Panginoon. Sige po, tuloy ho kayo, bagong taon, bagong buhay. Hallelujah. So, sila katatapos nilang ng gawain, galing pa doon sa kabila. Pero gayon pa man, ang Diyos ay laging mabuti sa atin. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, pinagpala ka sa gabi ito. Praise God. Hallelujah. So, without further ado, dako po tayo sa mensahe ng Diyos. Mga kapatid, making good reputation ang ating pong aaralin this evening. Dahil napakalaga ho na tayo po ay mayroon pong pagkakakilanlan sa mga tao sa atin na mabuti, mga kapatid, dahil hindi po lahat ng tao ay mabuti po ang pagkakakilanlan. Praise the Lord. Hallelujah. Nandun na po ba tayo? Sige po. Nandun sa folder na nandun na sa folder. Hindi yan. Okay, so again mga kapatid, ang ating aralin this evening ay making a good reputation to people. So last Sunday, ating inaral po ang tungkol sa a practical balanced life. Kailangan po natin mga kapatid ang balanseng buhay kasi may mga tao na hindi po balanse kundi focus sila sa isang aspeto ng kanilang buhay, mga kapatid. So, ating pong inaral, ang isang balanseng buhay ay mayroon pong tinatawag na spiritual, mga kapatid. Mayroon pong tinatawag na mayroon tayong career, mayroong finance, family, health, fun, recreation, friends, at even personal development. Again, wag lang po tayo focus sa bawat isa. Mayroon po tayong tatlong bagay o tatlong aspeto sa ating buhay na we should give time, mga kapatid, at dapat tayo maging balance. Kung mayroon tayong panahon para sa ating body, mayroon din po tayong panahon para sa ating soul, at mayroon din po tayong panahon para sa ating spirit. Kasi minsan, focus lang tayo, tandaan po natin may kaluluwa ho tayo, hindi para puro katawan ang ating pinag-uukulan ng pansin. Meron po tayong physiological life, be completely keeping, mga kapatid. And then mayroon tayong psychological life, be completely doing well, and also psychical life, be completely going well, brethren in Christ. And again, this evening, ang ating pong aaralin ay making a good reputation to people. Kanina ang ganda ng mensahe sa kabila dahil it's our choice kung tayo ay maghihintay na may kagalakan sa mga pagpapala ng Lord. It's also our choice of what kind of reputation ang ating pong mga kapatid gagawin sa ating buhay. Basa po tayo. Praise the Lord. Sabi po dito ng Proverbs 22:1, ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan, at ang magandang kalooban kaysa pilak at ginto. If you have to choose between a good reputation and great wealth, sabi po dito, choose a good reputation. Yan ang sabi ng Proverbs. Maganda po piliin natin ang magandang pangalan, mabuting pangalan, rather kahit napakamayaman mo, you possess everything, marami kang mga material na bagay, if you have a poor reputation, that's useless. Ang mahalaga ho mga kapatid ay mayroon tayong mabuting reputasyon.
Ulitin ko, ang reputasyon ay yung pagkakakilanlan sa atin ng mga tao. Kasi di ba ang tao minsan kilala, si Bakong, magnanakaw yan. Si Pulano, ano yan, tulisan yan. So, ikaw, ano ba ang pagkakakilanlan sa iyo? Because the Bible tells us na mas mainam ang mabuting pangalan or good reputation rather than wealth. Kaya nga sabi doon sa English, mga kapatid, if you have to choose, kung pipiliin ka, pamimiliin ka, piliin mo raw ang good reputation. English na tayo, ano dyan? Hallelujah. So, napakahalaga ho na pipiliin natin ang mabuting reputasyon. Kaya may tinatawag na good kasi mayroong bad reputation. Talagin mo nga ang katabi mo, paano ka nakikilala ng tao? Kilala ka bang babaero? Kilala ka bang manluluko? Kilala ka bang basagulero? Or ano ba? Paano ba tayo nakikilala ng tao? Bilang mga born again, napakalaga ho na maunawaan po natin ito. So, pili tayo ng isang tao sa Bible na mayroong magandang reputasyon. Sabi po dito mga kapatid sa Acts 10:1-2 sa Tagalog, at may isang lalaki nga sa Caesarea na nagngangalang Cornelio. Ang pangalan niya ay Cornelio. Kilala siya sa Caesarea. Centurion ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Verse 2, isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos, siya at ang buong sambahayan niya, at naglimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Tingnan natin si Cornelio. Next slide. Cornelius, 7 known good reputation. Yung kanyang 7 pagkakakilanlan. Iisa-isahin natin. Again, paano ba tayo nakikilala ng tao? Si Cornelio ay mayroon pong 7 traits na katangian, mga kapatid, sa kanyang pagkakakilanlan sa kanya. Una, balik natin ang Acts 10:2. He was a religious man. Matindi ano, religious man si Cornelius. So Cornelius was a religious man. Ano bang ginagawa ng isang relihiyosong tao? Of course, gumagawa ng mabuti, mga kapatid. Laging nasa simbahan. Yan. Mahalaga po na tayo ay makilala na relihiyoso. Sabi ko nga mga kapatid, ang mga tao mayroong kanya-kanyang pagkakakilanlan. Makikilala nyo ang sabungero dahil laging may dalang manok. Makikilala nyo ang sugaliro dahil laging may dalang baraha. Malalaman nyo ang mga lasinggo dahil laging may hawak na alak. Tayo bilang born again, bilang Christian, ano bang pagkakakilanlan natin? Of course, dapat makilala tayo sa mga dala natin. Dapat may dala tayong Bible. Hallelujah. Kasi doon lang tayo nakikilala eh. Hallelujah. Kasi sabi ko nga, kapag ka ang Bible daw, sabi ng isang mga ngaral, ang maiwan, hindi yan babalikan. Pero kapag cellphone, ang maiwan, babalikan. Kasi minsan, mas mahalaga sa atin ang mga cellphones rather than the Bible. Doon lang tayo nakikilala. Doon lang tayo makikilala na Kristiyano tayo, di ba, Michelle? Yung aakyat ka sa hagdanan, may dala kang Biblia. Pupunta ka sa church, may dala kang Biblia. Yes, we have nais naman ang Bible sa cellphone, pero mas maganda pa rin yung mayroon tayong physical Bible. Iba pa rin ang magpupunta ka ng church, dala ang cellphone, rather than dala mo pupunta sa church, dala mo ang ganitong Bible. Saan mo makikilala? Di ba? Pag dala mo ang Bible, you are known as religious leader. So si Cornelio ay kahit siya may katungkulan, o mataas ang kanyang katungkulan, he was known as religious man. Kilala siya, isang relihiyoso. Biruin mo mga kapatid, sasabihin ng kanyang mga kamag-anak, ayan, hindi yan, paglinggo talaga nasa simbahan yan. Bakit? Kilala ka ng pamilya mo, ng kamag-anakan mo that you are a religious leader. Tama ba? Or religious man, mga kapatid. Pangalawa, hindi po tayo magtatagal para makuha natin ng yan na po. Next, balik mo na sa verse. A serious
Ano siya mga kapatid? A serious-minded man. Hallelujah. So sabi ng scripture, he was a serious, doon sa scripture, bago ang yan, a serious-minded man. Si Cornelio, mga kapatid, siya po ay seryosong tao. Ibig sabihin, ang isang seryoso, praise God, ay tao na whatever he started, tinatapos. Yun ang seryoso eh. Pag magligaw, seryoso. Pag magtrabaho, seryoso. Lahat ng ginagawa niya, may kaseryosohan. Tama ba, mga kapatid? Hindi po tinitik for granted. Ang ministry, dapat seryoso tayo dyan. Sa ating pag-awit, seryoso tayo. Sa ating pagsayaw, seryoso tayo. Sa ating paglilingkod, seryoso tayo. Kasi si Cornelius, he was a serious-minded man. Seryoso siya. Hallelujah. Kasi hindi lahat ng bagay dinadaan sa biro. Amen? Sabi mo, walang biro-biro. Kaya nga sabi ko sa lagi ko, patakaran ko sa aking sarili, never start a thing na wala kang balak tapusin. Tama ba, mga kapatid? Ulitin ko, never start a thing na wala kang plano tapusin. Huwag kang mag-enroll ng grade 1 kung ayaw mong tapusin hanggang grade 6. Huwag kang manligaw kung hindi ka seryoso hanggang pakasalan. Tama ba? Hallelujah. Kasi si Cornelius, isang katangian na maganda yun, seryoso ka. Hindi yung lagi naman hindi kasi seryoso. That's not what I'm not pointing out. Ang sinasabi ko, seryoso na anuman ang bagay na kanyang ginagawang seryoso. Ang ganda dito siguro, Michelle, na lahat ng may mga ministry, seryoso. Seryoso sa pagdadram, seryoso sa pagtugtog, sa pag-awit. Everything we do in the Lord, let us be serious. Kasi kung hindi ka seryoso sa isang bagay, you will not, hindi ka magsasayang ng oras, hindi ka magsasayang ng panahon dyan, hindi ka naman seryoso eh. Pero kapag seryoso ka sa isang bagay, maniwala ka kapatid, you will give time. Amen. O sabi mo, I am serious. O sabi mo sa girlfriend mo, seryoso ako sa iyo. Mahal naman. Praise God. Hallelujah. Diba dyan? Sasabihin mo sa asawa mo, seryoso ako sa iyo. Jem, ang ganda ng ganyan yung you are serious kasi pag ang babae sinasabi, seryoso ako sa iyo, very parang pakiramdam nila, well protected sila, para bang, seryoso to, parang so, actually mga kapatid, yan talaga ang isang katangian na dapat makita sa atin. Amen? Ulitin ko, church, whatever thing we're doing, be serious. Seryoso tayo sa lahat ng ating ginagawa. So, pangatlo, ang ganda naman, kilala ka, seryoso ka. Pangatlo, mga kapatid, sige, next scripture. Hallelujah. He was a thoroughly good man. Yan ang matindi. Hallelujah. Tanungin kaya si nanay mo, kumusta kaya yung anak mo, Nay? Ano ba yung anak mo? Ay, nako, katigas na ulo yan. Laging batugan yan, tamad yan, tulog yan. Walang ginagawa yan, puro cellphone maghapon. Naku, yan ba kung gusto nyo makilala? O makikilala kayo, sasabihin, kumusta na yan yung anak? Ay, naku, mula nang mag-attend yan sa church nyo, dyan sa born again, ang bait-bait niyan, ang sipag-sipag niyan, masunurin niyan, ang ganda kaya ng reputasyon na ganyan. Hallelujah. Amen. So si Cornelius, he was a thoroughly, ibig sabihin tuloy-tuloy, hindi yung tupakin lang. Ngayon mabait, bukas hindi. Thoroughly means continuous. Continuous siya nagiging mabuting tao. Sabi mo nga, mabuti. Lahat, mabuti tayo dapat. Maganda makilala tayong mabuting tao. Lagi ko nga sinasabi, mga kapatid, the only legacy na pwede magawa ng tao is being good sa tao. Kasi pagka mamatay ka, kung mabuti kang tao, pag-uusapan ka pa eh. Hindi ka makakalimutan ng tao sa mga ginawa mong kabutihan sa iyong kapwa. Praise God. Tama ba? Hallelujah. Kaya nga ang church natin, yung nandun pa sa kutod, kutkut,
Kutkot, Michelle, nasa madaling araw, nagsasabit kami ng malalaking kurtina kasi yung gym doon, nasa People's Gym kami. Marami dati, daming mga member dati ang church, naglilipa. Dikam, digo. Hallelujah. Sa madaling araw, nagsasabit kami ng kurtina. Hallelujah. Napapansin ko lang kasi doon, ang Holy Mary nasa harap. May mga hinahati o inililibing na kaunti nakikipaglibing. Mayroon namang hinahati o inililibing na marami nakikipaglibing. So, nag-curious ako, bakit kaya ganon? Hindi pare-pareho. Yung pala, napag-aralan ko at natutunan ko, kapag mabuting tao ang inililibing, ang daming nakikipaglibing. Pero kapag masama ang namatay, walang masyadong nakikipaglibing. So it's how, ano bang reputasyon natin? Are we good man? Mabuti ba tayong tao? Mabuti ka bang tao? Kasi minsan ang iba, pinipili ang mabait lang sa girlfriend, mabait sa boyfriend, pero huwag ka sabahin ka hindi yan mabait. Hallelujah. Dapat, wherever, pagdating mo sa boyfriend, ang bait mo. Pagdating sa nanay mo, ang bait mo. Pagdating mo sa pastor, ang bait mo. Pagdating mo sa kapatiran mo, mabait ka. Sa school, mabait ka. Sa trabaho, mabait ka. Wow, taong kilala, mabait. Tingnan mo nga ang katabi mo. Pag wala nang itim yan sa mata, mabait yan. Pag may nakikita ka pang itim sa mata, medyo may kasambang yan. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. In our church. Kaya sinasabi ko lang, talagang tayo nagsisikap naman na maging mabait, pero talagang kahit gaano kasikap mo maging mabait, minsan nagiging salbahe tayo. Lalo na kapag ang nakakasama natin, medyo may mga kasalbahian din, mga kapatid. So again, Cornelio, known as a good man. Dapat kilala tayo. Amen? Hallelujah. Next, na po tayo? So Cornelius was a good man. Next, praise God. Ang sabi niya, was always helping people in need. Wow, matindi yung laging tumutulong sa mga taong nangangailangan. Sabi ko nga, dito sa church, di mo na kailangan tanungin yan. Lahat tayo may kanya-kanyang pangangailangan. Agree kayo? Kaya, pag pumasok si Michelle, kahit hindi mo tanongin, may pangangailangan yan. Si Christian, may pangangailangan yan. So, ano gagawin natin? Pare-pares pala tayo may pangangailangan. Hindi magdamayan na lang tayo. Praise the Lord. Wala naman tayo bang magagawa. Di ba, Michelle? Minsan, lalapit ako kay Michelle. Michelle, mayroon ka ba dyan? Ay, pastor, wala din ako. So, parehas kami wala. So, ano gagawin namin? Hindi magdamayan na rin kami. Praise God. Hallelujah. Let us pray one another. Kasi minsan, ang taong nilalapitan mo may pangangailangan na. Pero, isang maganda dapat makilala tayo, isang taong matulungin. Dati-dati, isang magandang pag-uugali ng tao, mga kapatid, yung may matanda, pag nakaupo ka, tatayo, tapos pauupuin mo yung matanda. Ngayon, wala na. Kasi ang kaisipan ng tao, pareho tayo na mamasahe. Wala na yung GMRC. Wala na po yung dati, pag may tumatawid, talagang tinutulungan. Ngayon, wala na. Dito, wala na rin. Praise God. Darating sila, nakabukas na lahat, di ba, Michelle? Pagkatapos ng mag-uwi, ako din ako magsasama ko rin na magpapatay lang. Wala man lamang nagmamalasakit. Amen? Parang wala na akong tao. Praise God. Nandyan sila, gusto nilang tulungan tayo sa music. Kasi marami na silang music, magagaling. Kasi lumipat na doon sa kanilang from somewhere. Hallelujah. Mga rin yung mga musicians. Si GM, hindi ko alam na ganyan gagaling yan eh. Ngayon, galing na kumiliti sa organ. Ako, kung paano ko tumugtog noong 1975, hanggang ngayon, yun pa rin. Hindi nag-develop, hindi nag-accelerate, hindi pa rin natuto. Basta, alam ko lang ang C, D, E, pero yung mga kiliti, hindi ko alam yan, mga kapatid. Manermon, magaling ko dyan. Praise the Lord. Magpatama, magaling tayo dyan. Pero hindi ako madidevelop kasi hindi talaga yan ang gift ko. Nagtsatsagaan ko lang. Hallelujah. So, kayo pa man, tayo mga kapatid kasi masarap sa tayo nga yung mga marunong. Ngayon ang dami na dating mga bata pa lang yung mga nakikita mo. Kanina nagigitara ba? Sabi ko magaling na maggitara yung
mga bata dati, mga kapatid. Pero ngayon, na-develop. Si Sam ang magaling mag-develop eh. Praise God. Magaling nga manligaw din. Praise God. Dati nung kasama ko yan, nung nandun ako sa Pampang, bilib ako, hindi siya masyadong kagwapuhan. Pero magaganda yung nadadala niya. Mga babae sa church. Hallelujah. Pagka hindi na sila, nawawala din ang babae. Aktibo ang babae pag sila. Sabi nga, cannot be with you tonight in, ano ba yung kanta na yun? Jack? I cannot be with you tonight in two places. Isa lang kasi, hindi pwedeng pagdalawahin eh. Kaya may kanta, sana dalawa ang puso mo. Praise God. Sana dalawa ang puso mo. Kaya lang, huwag mo nang asamin kasi alien ang kalalabasan mo pag dalawa ang puso mo. Amen? So again, mga kapatid, balik tayo. Kilala tayo dapat bilang isang matulungin na mga Kristiyano. Amen? So patutulong tayo kay Sam sa music kasi yung ating mga basic lang yan. Right? Yung mga scale. Praise God. Maganda kasi marunong tayo sa mga scale. Amen? Ako talaga, ulitin ko, yung tugtog ko noong 1975, ngayon 2025 na, Michelle, pariho pa rin, walang pagbabago. Hallelujah. Kasi kahit anong gawin ko, hindi ako natututo talaga. Hallelujah. Dati-dati ako nagturo kay Victor. Kilala mo si Victor, kapatid ni Archie. Talagang ako nagturo nun. Pero wag ka, patugtugin mo ngayon, mas matindi sila. Praise God. Sila Rodney, ang gagaling din. Actually yan, si Anthony, member yan dati, hindi pa yan marunong. Pero ngayon, ang gagaling na nila. Pero hindi ako nagturo sa kanila. Self-study ang kanila. Amen? So sabi mo nga, helping people. Maganda yung matulungin tayo. Pag may nakita tayong opportunity to help, then why don't we help? Next slide. Praise the Lord. Hallelujah. So helping. Next, sabi po doon, he and his whole family worship God. Sabi mo nga, whole family. Kita niyo po, hindi lang si Cornelius ang naglilingkod kay Lord, yung kanyang buong pamilya. Tanungin mo nga ulit, kumusta na ang pamilya mo? Praise God. Ang sarap maglingkod, nakasama ang pamilya, di ba? Mikaelo, kailan mo ba yung may sasama si daddy at papa mo? Ang mga kapatid mo, praise God. Si Michelle, kailan kayo may sasama ang kanyang buong pamilya? Ang sarap kasi ng buong pamilya. Si Christian, matutuwa tayo kasama ang kanyang buong pamilya. Bakit? Kasi ang paglilingkod kay Lord, hindi lamang po ito pang sarili. Nagigits po natin? It's for family. Ang sarap maglingkod. Sila sa buong pamilya, naglilingkod sila talaga sa Panginoon. Sa tatay niya, mama niya, naglilingkod talaga sila sa Panginoon. Masarap kasi ang isang pamilya na naglilingkod. So next, ano bang katangian mayroon yan, mga kapatid? He was a leading man. Siya po ay magandang tagapanguna. Nagiging example siya sa kanila. Yung tutularan siya sa kanila. Amen? Dati naging encounter kami, baka ngayon magkakaroon tayo ng encounter. Alam niyo po sa encounter, sabi nga doon, narinig ko ang isang preacher, actually ang mga magulang mo gusto nang maglingkod sa Panginoon. Kaya lang, ang hinihintay nila yung pagbabago mo. Kasi how they will go to church, na mismo ikaw na nag-church, walang nakikita na pagbabago sa'yo. So ibig sabihin, it starts from us. Kailangan makita nila ng ating pamilya kung ano tayo. Amen? Na Kristiyano tayo. Kasi gagaya yan. Di ba nga, sabi nga, naalala ko tuloy isang kwento, sabi ng isang kwento, may isang anak, ang tagal-tagal na niyayaya, pinagbigyan ang kanyang nanay. 5 ang services ng isang church na yun, every Sunday. Sobrang dami sila. Umatin ng una, katapos ng una, sabi naman na ulit, ma, anong oras ang susunod? Mamayang alas 9, anak, atin tayo ulit na. Umatin sila ng alas 9, natapos ang alas 9, na anong oras ulit ang pangatlong gawain? Sabi niya, alas 2, anak. Atin tayo ulit, anak. Anay. So, umatin sila ng alas 2.
Tapos ng alas 2 na gawain, nagtanong na naman, Nay, anong oras ang pang-4 na gawain? Mamaya pong 4 o'clock, anak. Atin tayo uli, Nay. Na-curious na ang nanay. Sabi niya, anak, ako, mula ko nang maging Kristyano sa 5 gawain every Sunday, isa lang ang aking inaatinan. Ikaw ka-aatin mo lang, gusto mo lahat atinan. Anong sagot ng anak? Kasi Nay, pag nasa church ka, ang bait mo. Naintindihan po ba natin? Minsan, sa totoo lang, ang ating buong pamilya, they're just waiting ng ating pagbabago. Kailangan makita muna sa ating mga sarili kung paano tayo pinagpala at binago ng ating Panginoon. Okay, next. Matatapos na po ako, mga kapatid. Hallelujah. Ano po yung kasunod? Praise God. Sabi niya, praying. Sabi po dito, devoted. Sabi niya, he and his family were devout and God-fearing. Maganda yung devoto. Balik tayo doon sa pagiging devout. So, Cornelius, he was a devoted man. Amen? So, maganda po ang isang reputasyon na devoto tayo sa... pag sinabing devoto, kahit anong mangyari, kita mo, may naririnig kayo, di ba, Katoliko na devoto. Kahit anong mangyari, hindi sila umaalis. Bumagyo man, lumindol man, hindi sila alis kasi devoto. Tayo din dapat devoto. Amen? Nagtanong si Sam. Sabi naman ni Sam, sabi ko ngayon, ang mga yun dati naglipan. Dati, dami. Naglipa kasi nagkasintahan, di ba, Jack? Nag-break, niligawan ng isa. Biruin mo yung babae lahat ng na nagpaikot-ikot lang dito, nagpapalit-palit. Ngayon, siyempre, pag nakita yung ex niya, na nasa kamay ng ibang kamay, di ba, may pain? Kagagwa ko kasi ng mga binata dito eh. Pero yun mo, praise God, may kilala lang, hindi ko nabanggitin, pero alam niya sila. Tuwing nakikita ko ex niya, nag-back up ex, sumunod din ex, nagkatagpo-tagpo yung tatlong puro. X-rated ang lamas, di ba pag tatlong X? X-rated yan. Sabi ko, hindi naman din minsan kasalanan ng lalaki. Tama? Hindi naman puro lahat kasalanan ng lalaki. Minsan kasalanan din ng babae. Alam na po nila, ang babaero, sasagutin pa rin. Di ba? Nagpapasilaw sa mga kagandahang lalaki. Hallelujah. Itandaan nyo ha, ang mga lalaki, bolero yan. Ang mga babae naman, uto-uto. Kaya pag nagtagpo ang bolero at saka uto-uto, bakit ko nasabing bolero? Kasi lahat ng hindi totoo nasasabi ng lalaki. Pag hindi kita kasama, hindi kumpleto ang araw ko. Hindi ako makatulog pag hindi kita nasasabihan ng I love you. Ikaw ang buhay ko. Wow! Bolero talaga. O ngayon, ang babae naman. Kaya tinatawag kong uto-uto. Bakit? Naniniwala naman. Praise God. Ano ba? Ikaw, Angelica, ilang beses ka na nagpa-uto. Kasi maraming mga babae nagpapa-uto. Kaya, ngayon, practical na ngayon, di kasalanan lahat ng lalaki. May babae din kasi minsan na kasalanan niya. Pag alam yung babaero, huwag yun ang patusin kasi paglalaroin ka rin lang, paglalaro ka kanyan. Alam mo na eh. Sasabi ng lalaki, hindi, mga nauna, hindi ako seryoso, pero sa'yo, seryoso na ako. Ikaw na talagang mamahalin ko. O talaga? Nagpamuto na naman, praise the Lord. Sinagot, ayun. After a month, may iba na naman. Nako, praise God. Ang mga lalaki, magagaling yan sa mga pangako. Tandaan niyo yan. Matatamis yan magsalita. Praise God. Pero kapag matalino ang babaeng nakatagpo yan, ang sasabihin niya, bulahin mo ang sarili mo. Kasi alam nila. Amen? Pinapatalbog-talbog ka lang. Pero again, hindi naman lahat ng lalaki
bolero, hindi lang lahat ng babae, uto-uto. May mga maayos naman, praise God. Hallelujah, amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na magpapauto. Si Angelica, ang ganda ni Angelica, nanghinayang ako kay Angelica. Totoo yan, maganda si Angelica. She's too beautiful para saktan. Baka akala mo against ako sa'yo, Angelica, hindi. I am favor with you. Napakaganda mo para saktan ni Madyan. She's too beautiful para saktan yung puso niya. Yung mga dapat na sinasaktan, yung mga pari. Kawawa na ka, pari pa sinaktan, Ba't dapat na tayo doon dyan? So, ibig sabihin, narinig ko kasi devoted, di ba may kantang devoted to you. Yan. Ang ganda ng kanta yung devoted to you, ikaw lang. Praise God. Hallelujah. Kaya maganda na devoto tayo. Ibig sabihin, no matter what, no matter how, iwanan ka man ng girlfriend mo, boyfriend mo, hindi ka mawawala sa church because you are devoted. Amen? Hallelujah. Tandaan po natin yan. Don't be affected with what is happening. Kasi di ba, pag na broken heart, mawawala na sa church. Praise God. Hindi yun. Iwanan ka man ng 10 mga binata at lalaki, babae. Basta kay Lord, tuloy-tuloy tayo. Amen? Tuloy-tuloy tayo. Sabi nga, wala naman problema tayo kay Lord. Sa Kanya naman may problema. Di wow, kung nagkakasabay-sabay ang mga ex mo, X1, X2, X3, pwede kami magpuri tayo sabay-sabay sa Panginoon. Amen. Pati yung mga ex din, huwag mawawala kay Lord. Sabay-sabay, palakasan na lang kayo, patigasan na lang ng mukha. Praise the Lord. Ex ko yan, paris ex ko yan. Hallelujah. Huwag mo na lang tingnan kung habang nag-worship, iba yung katabi. Wala nang hurt feeling kanina, pinag-aralan sa kabila, move on. Move on. Ibawa mo na sa limot yung mga nakaraan. Amen? Praise God. Hallelujah. May nagkasama-sama nga na magkaka-rival. Yung magkakaparin sila ex, nagsama-sama. Alam mo, nagtatanungan ng magka-rival. Sabi naman ng isa, sino ba sa atin ang matamis na mahal? Alam niyo po, sumagot yung isa, wala, kasi paras tayo iniwan. Hallelujah. So, again, ano man ang mangyari, tuloy-tuloy tayo. Amen? Masaktan man tayo. Ako nga, nasaktan ako, tuloy-tuloy na. I make myself easy. Ang hirap kaya nung iniwalan ka ng asawa mo, dala-dala yung anak. Ang sakit. So kung magpakamatay, kasi Pastor Noel, gabi-gabi nakikipagkapi sa bahay. Pwede naman magkapi sa kanila, sa bahay ko nakikipagkapi. Kasi dati-dati may ganyan-ganyan ako. Baka, kasi natatakot kami Pastor dito, lagi kang mayroong camera, baka habang nagbibigtik. Ito na po, yung lahat ng nanunood. Praise God. Pero kinakatakutan nila kasi lagi may camera sa bahay. Pero again, hindi ko gagawin yan. Sabi ko nga, hindi ko sisirain ang buhay ko para sa isang tao na walang halaga sa akin. Never destroy yourself to anyone na hindi nagpahalaga sa iyo. Diba, Angelica? Si Angelica talaga, maganda yan si Angelica. Pinag-pray-pray ko yan na makatagpo ng gwapong lalaki na magiging devoted sa kanya. Ikaw na ba yung chan? Hindi kasi Christian. Joke lang. Hallelujah. Palakpakan natin si Jesus. Amen. Basta tuloy-tuloy tayo. Next, praise God. Hallelujah. Last, unmade prayer to God at all times. Sabi nga ninyo, all times. Mapanalanginin. Panahon man ng kalungkutan, panahon man ng masaya, pray. Huwag lang kayong mananalangin. Mga kapatid, ngayon nakita niyo po yung Hollywood, di ba? Nasunog, ganun lang, grabe katindi. Kasi, di ba, sinasabi nila na ang bayan daw yung God bless, whatever. So, marami nagkukomment, sabi nila, parusa na daw yun ng Diyos. Ang Diyos hindi pa nagpaparusa. He's giving opportunity to everyone na magbalik loob sa Panginoon. Ang tawag lang po doon, wake up call.
Kasi nung sinunog ang Sodom at Gomorrah, walang natira ni isa. Yun ang judgment. Pero yan, marami nakaligtas eh. Mga bahay lang ang halos nasunog. So wake up call na kailangan nila ang Diyos. Kasi sinasabi nila, godless na nation sila. So, it's a wake up call. But it's not yet a judgment of God. Tama ba? Hindi pa yung judgment ng Lord. Wake up call na kailangan nila si Jesus. So, pray at all times. Manalangin tayo. Panahon na nasasaktan ka, panahon na malungkot ka, pray to God. Okay, last. Praise God. Hallelujah. I'm done. Cornelius was a prayerful man. Last po, sige, sabi niya, huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Okay, next, sa Tagalog, our English, do not be deceived and misled. Evil companionships, communion, association, corrupt and depraved good manners and morals and characters. Kung gusto mong makilala na magandang pagkakakilala, sumama ka sa mga taong maayos. Kasi kahit maayos ka, kung mali ang taong kasama mo, makukura ang kabutihan mo. Pakikilala ka later. Sabi ko nga, mabuti kang tao, isama ka sa magnanakaw, isang buwan lang, later magnanakaw ka na rin. So choose kung sino ang ating sasamahan. Yung sasamahan natin ng mga tao, yung tao na tutulong sa atin umangat. Yung tao na tutulong sa atin na maging mabuti. Amen? Piliin natin. Kasi kung gusto natin ng isang magandang reputasyon, magkaroon natin ng gustong legacy na maganda, choose whom you will go with. Or sabi natin, makakasamang tao. Kasi again, pag nakasama mo ay masama, magiging masama. Pero isa lang din sa positive thing, kapag nakasama mo mabuting tao, later on, magiging mabuti na. Amen? Piliin natin ang ating magkakasamahin. Again, piliin mo ang tao na tutulong iangat ka. Tutulong iayos ang iyong buhay. Amen? Praise God. Let's